Once again, kumusta na sab kamong tanan, mga igsoon, mga kaigalan po din na sa Dios. Ang grasya, bendisyon sa atong langitong aman sa gihapon, nga managaon kanatong tanan ning sa iyong kabuntagon. Mabugnaw ang kabuntagon ning adlawng Martes, no? It's Tuesday, June 3. Salamat sa Ginoo, another day of Bible study dinhi sa programatang The Sovereign Grace Hour dinhi sa kinamtang station sa Davao, DXUM News and Public Affairs. Sige, atong mga Biblia, atong andamon maison kay mag-Bible study sa Sabta. At padayon na atong pagtuo, no? Mahitungod ni ining Doctrinas Gracia, Doctrines of Grace, o sa landmarkism, particularly ang history sa kasimbanan sa ato ang Ginoong Hesus Kristo. Atong panagyan siguro, tantang bulaton, nakipin na itong Bible study. Sige, mag-apray ta. Amo rasab nga gikalipay langit noon mahigong maon nga Dios nga this early morning Ginoo imong kami nga gipukaw balikan sa strength nga among gikinahanglan aron nga makagaon sa among mga gimbuhaton labi na Ginoo ang pagtuon simpulong. Salamat sa imong grasya gugma kaluoy. Langit nga man akong pag-ampong ay mga panalanginan ang among tanang pagabuhaton o gatagay wisdom sa mga pagtuon simpulong. O Lord, akong pagampo siya pa sa mga kaigsoon namo labi na ang mga naaros balatian ang imong grasya Ginoo kaunay maghatag kanila Ginos kusog labi na amahan sa mga naay sa mga nakaschedule sa operation sa anak ni Mrs. Estrella Ginoo ako nga Lord imong tabangan naman. Even sa among magkaisunan dahil nga tuwa po sa ubang nasod. Dahil nasod Ginoo, ilang mga pamilya, sa pamilya nila ni Chichi, Lord, pray ako nga tabangan mo sila. Ilamang diya sa material, physical, apan labas na sa spiritual. Dahil sa Lord sila ni Christy, ni Jeremy, Gigi, sila sabi ni Angel o siyang husband, o sa Lord sa mga kabataan, Brad Lawrence. Even sa mga kabataan sabi ni Brother Ernie, Bog sa Canada. Brad Lawrence again, o sa Lord, kung dalas pag-ampo, sila ni Best of the Chingwa o ang tibok na pamilya. Bless man o Father, sila ni James o CIA dito sa Turkey. Kompleto ang kayo ang sabi ni James Evans kang Durang, Lord, tabangan mo siya sa iyang pamilya dito. Bless up, Lord, I pray. Karong adlaw di ay Brother Dodi Tuladro na nag-birthday. Prayer na ako nga daghang pangkatuigan niya. Tagong mo sa kang Brother Dodi. Tabangan mo siya Ginoo. Di naman sa physical, apan labas sa spiritual. Muli kasama sa iyang mga loved ones. Magsinati man sila sa kaluwasan ng Diyos. Even sa mga kaigsunan dito sa Kantilan, si Marjalyn Boyon, nag-birthday sa Karadlawa, pagtuigan itong kang Marjalyn Kino. Karong Biyernes, Lord, mula kaway mi dito sa Aliusan, North Cotabato, alang sa pag-aimon nga Bible Seminar, Evangelistic Meeting, ug ang Thanksgiving sa mga mission dito. Bulan mo kami, Brad Lindon, o pila ka makaigsuunan. Bless man, O Father, I pray, ang plano sa na mo next week, nga bisita sa mga kaigsuunan, sabdito napita sa Manuel Peralta, Malita, Davao Occidental. And bless, Lord, ang mapagtudlo na mo dito sa imong pulong itong napita. Amahan, salamat sa imong kaayo, tugyan na mo ang mga kaigsuunan na mo dari sa church, ilang mga trabaho, negosyo, panginabuyan, ikaw magapanalangin. Sa Lord, sa pamumuha kabataan, ang Lemuel, Therese, o sa kang Bimboy. O Father, amo niya prayer, sa ngalan ni Kristo nga mo ginagmaluwas. Isalig na mo tanan even, among kimluman di ay, ang mga kami Presidente Duterte, Lord, tugot nimo, makauli na siya, makabalik na siya dinhi sa among nasod. Father, amo ni mga pangalyo po kanimo. Sa ngalan ni Kristo ang among ginugmaluluwas. Salig o gitugan na mo aman ang tanan. Amen
and amen. Mina sa tumaksyon ning usa ka awit. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan ini nga kabuntagon nga gihatag na sab niya sa matag usa kanato. Salamaton ta sa tibok gabii natong pagkatulog, pahulay nga naa siya nagabantay naghatag kanato proteksyon uban sa tong tibok pamilya ug sa tong buok panimalay. Salamat sa Ginoo again mga kaigsunan ninintak naa makapaminaw na sabta sa mga pulong sa Dios una sa ato ang kinabuhi nini nga kabuntagon. Nindot yung kayo mga kaigsunan, no? Kung unahon na to ang mga mensahe sa Dios uban sa iyang alagad nga si Pastor Andres Atop Jr. din sa tong atangan kanunay nga programang The Sovereign Grace Hour. Salamat sab sa estasyon sa radyo kay nahimo nga nasibya kini mao mga kamaturan. Okay, akong pagtimbaya sa matag usa kanato nini nga kabuntagon, maayong buntag sa matag usa. Naminaw ka man diha nag monitor sa tong wall sa atong Facebook o nagatan-aw o padangat usab sa mga mensahe. Good morning again sa matag usa kanato. Okay, ako ang pagbasa sa mga mensahe gipadangat dinhi o pag-acknowledge usab sa mga kaigsuonan, sa mga tagsa-tagsa mga presensya. Do bisan wala nagapadangat sa mensahe pa nagatan-aw dinhi sa tong live. Una dinhi kay Brother Well Abrantes sa Mawab, Davao de Oro. Okay, isundan sa kini ni Brother Joe Darol diya sa Barangay Ihan, Kiblawan. Ang tuo nga kamot sa banggiitang kapitan diya Dapita. Nagaserbisyo sab diya sa ilahang barangay si Brother Joe Darol, ang kaabag sa pagpalambo usab diha sa ilang barangay. Brother Joe, ay buntag. Kung sa imong mensahe, atod pa, good morning Pastor John. Okay, Brother Joe. Dinhi kay Sister Ding Ocularis Makiling Casanova sa Davao City. Dinhi kay Sister Imelda Mangob Jaris, wife ni Pastor Ray Jaris sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Lupon. Matod pa ni Sister Ding Ocularis Makiling Casanova. Mayong buntag Pastor John Ruben. Okay. Salamat sa pulong sa Dios. Dalaygon ang Dios. Amen. Okay. Dinisab kay Pastor John Valentin, pastor sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Kitubod, Libungan, Cotabato. Pastor John, good morning nimo diha o sa imong tibok pamilya sa dinhi kay Brother Toto de la Cruz sa Tagum City. Dinhi usab kay Brother Bernaldo Pisanya sa Bislig, Surigao City. Kay Sister Susan Mara diha sa Sitio New Bohol, Bansalan, Barangay Managa, Bansalan. Bansalan, Davao del Sur. Dinhi usab kay Brother Joel Masulong o kay Sister Maria Magno Masulong diya sa Barangay Manuel Peralta, Malita, Davao Occidental. Praise the Lord. Mga kaigsunan, salamat sa Ginoo sa inyong mga radio handset nga nahimong instrumento sa mapadangat diha ang mga kamatuoran sa inyong mga silinganan o mga kahigalaan yang dapita sa Barangay Manuel Peralta. Brother Joel Masulong o Sister Miriam Magno Masulong. Pastor John, iyang biblical message, 1 Corinthians chapter 10 verse 14. Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. Good morning to all my brethren and to you, Brother John. Okay, Pastor John, ako sang na ako ni Pastor John ha, gamay nga pagpaambit usab. Ako ibalik mga kaigsunan si Pastor Atop sa atong padayon nga pagpaminaw. 28 maigsoon, no? Hinood ko na, giyon din na all things work together for good. Hindi sa mga awit, no? Just at the right time. Ang kakanta ni si Scott Wesley Brown, no? You came along just at the right time
when I was at the end of my line. Ito, no? Pantay ka na ba? So, may panahon nga. Kung wa tay kwarta, wa po'y balatian. Pero og nagbalatian, tulpol naay pang gasto. Para po'y panahon nga wa gyud pod. Pero naay mga taong gamiton sa Ginoo. Lawog kabantayan na. Ito, no? Atong mapangnahanglan. Kaya yung tangawa naman siguro kami mo ni muna panahon ng mukami ng Ginoo. Tama ganun katahan eh. Just at the right time, you filled my empty heart with love. When I thought I had no heart at all, you showed me what my life could be when I heard your call to me. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Sige, maigsoon. Atong ipaday na sabning atong Bible study. This kahanginan. Painoot na ko ha, kinatong programa. Nahimot ang panalangin na lang kanimo. Nga tao-tao ta din sa kahanginan. Unta, no? Itugot sa Ginoo. Taas-taas pa ta nga magta-programa din sa atong kinamang estasyon. Di QM Davao. O sa bang pa mga radio stations. O madungagan pa gyud. Sa itong ginatayong maikson nga magprograma ta dito sa Butuan City. Kung mabalikan nato ang Cagayan de Oro, and then dinisab sa Bukidnon, no? Ini mga lugar ang maikson nga diin bawa pa tayo mga kanang mission nila dapitan ta itugot sa Ginoo. Sige, ato ta sa ato nga Bible study. Happy birthday, Brother Judy Tuladro, pila itong idadong Brad Dudes, Brother Dudy Tuladro din Tagum. O gusab sa kang Marilyn Muyon. Nagluminaw lang si Marilyn pinaagi ni sa programa na to dito na din si Brother Kenneth Idokalan ang atong baptikon nga missionary sa maong lugar sa Cantilan, Surigao del Sur. Ato sabna siyang kuanggit inalas pagampo, no? Nga makagoon sa bulaton dito. Unya kanang ilang biyahe, no? Ni Mrs. niya, kang Ross, from Cantilan to Surigao City every Saturday afternoon. Tayo ba yan na? 3-hour trip na, no? Nga baka Domingo sa Udto, balik na po sa Cantilan, yung mula ta sa itong kabukiran dito, itong minahan. Ang unang pinaspagampo si Brother Kinisa. O gatong maabot nga Bible seminar dito sa Surigao City. Kano sa napastor? Sabi ko ang Surigao City is on June 12. Dito si rather July, not June. Kaya sa next week na ito ata sa Manuel Peralta. Ito din gitawagan si Brother Billy o magubat Pastor Torion, no? Kaya makalugar mo, kita'y ato dito. Kitang 5 ni Brother Pandulo, no? Kuyo ka dito sa Manuel Peralta next week. Sa dalawa Pastor, Pichagis, Martes, kaya pagkapit sa 11, ay maghimo ta dito og Bible seminar sa atong mga missions dito. Then pagkagabi na, ako na siya. Kanang naasila ito'y religious night sa ilang araw, no? Araw ng Manuel Peralta. Ando si balik na ta para sa prayer meeting na to sa church next week. Karong Bernis di ay, kawilihan ta, no? Doon. Kasi ito na, sa kang Junjun, kung takari palihog tolem, no? Si Junjun, katong taga lagumit, ang kuyog mo to siya, unya, ay doon na to kang Brother John Robert Bajon, okay ka ba sa Friday, ulit sa Sabado, o si, kuhan pa, ang Brother Nelson Loklok, no? Berson, o sa pagod, si Brother Christopher Calipsan, no? Per, kung gayon ka na, text lang ha, sa Friday, magi kaming Berlin doon na, the most is 6 o'clock, no? In the morning. Kay alauna dito ang Bible study, then North Cotabato. Pagkaugma na,
Pisa 7, kang Thanksgiving sa mga mission. Ilan nga mission ni Pastor John Valentin. Bali, kung atong tanaw, apo na ni sa church sa Davao. No? Nangapo na. Huwag mo itong tingwa nga dagan pa ang mga lugar nga maabta na to, matuan aron nga ang pulong sa Ginoo mapalayag. Sige, again, adlaw karon nga Martes, pizza 3 na ni nga bulan sa Hunyo, June 3, 2025. Gahapon maisuon atong gihisgutan kining inward calling of God or effectual call, no? So atong nibaluan nga mao ni ang nature aning effectual call, iyan nga trabaho sa Dios, dili ni trabaho sa tao. Naputlo na to tong Jonah chapter 2 verse 9 nga sa dito sa tiyan sa dakong isda si Jonah gitukob nini, nakasinggit si Jonah, nakaingon siya nga salvation is of the Lord, ang kaluwasan iya sa Dios. Pag yun nga salvation is of the Lord, adi yun na iya sa tao. Bisag iklaro yun na sa Biblia, no? Ngara pa ba yan na sa Salmo? Salmo 1, 3, I mean, Psalm 3 and then verse 8. Ingo pa din ni David, salvation belongs unto the Lord. Thy blessing is upon thy people, Selah. Para sa verse 8, Psalm 3 verse 8. Ang kaluwasan iya sa Ginoo. Si Jonah, salvation is of the Lord, iya sa Dios. Ang kamaturan. Pero daghang di mo tuuan mutuo mo na pastor. Pero, apil lang good works, ang tanawara. Hindi, ang good works, mo follow na siya after sa salvation. Kung man ang tao maluwas, mo sunodin na ang maayong buhat. Ephesians chapter 2 verse 10, no? He created us unto good works, as Paul said. Bibuhatan niya, alang sa maayong binuhatan, pero asa may maguna. Good works in order to be saved, or salvation first, and then good works will follow. Sumapa sa Ephesians chapter 2, verse 8, una sa ang kaluwasan. Kaluwasan sa human nga tao maluwas, human siya kaluwi sa Ginoo, ma-manifest na ang good works. Mo gini mahimong resulta. Kung walay good works makita sa taong nag-claim nga naluwas, dili na tinuray nga naluwas. Mo po na igalang kamaturan niya. Di na siya truly saved. Naoblikan sa nato ning trabaho sa Dios sa pagluwas. No? So the effectual call is of God and not of man. So we have just stated this is Jonah 2 verse 9. Panyagukutlo po ito na ito, itong unang Korinto 3, versikulo 6 o 7, nga si Apostol Paul, nag-iyon siya, ako mo'y napugas, si Apolos mo'y nagabisbis, apan ang Diyos mo'y nagapatubo. Kasi, kita ni mo diya may sono, wala gitay mahimong kredito diya sa kaluwasan, pag gitay pwedeng ma-claim ba nga ato. Subad ako gikorto na ito na ako akong basahol usab, ha? Ingon din, Sugot sa 5. 1 Corinthians, ato na yung Bible reading. Kapit man tawa, malimot maigsoon. Bible reading din na ito, karong adlaw, sa itong anging sahon gani. Di naman ta sa ika-20 na nga simana, no? So, Martes karon, ang ato nga pagbasa is found in the book of 1 Kings, chapter 5, down to chapter 9. Taas niyo, unang mga hari, kapitulo 5, nga to sa kapitulo 9. At oras, alas 4:21 na, 4:21 in the morning. Minaw ka mo, nining ato nga programang
the Sovereign Grace Hour sponsor kini sa mga iglesia sa Davao. O nga, ay mga simnahan diya sa iyang palibot ng mga Sovereign Grace Landmark Baptist Churches and Missions. Attend mo sa ginahimo din nga pagsimba. So again, verse 5, 1 Corinthians 3, Paul said, "Who then is Paul and who is Apollos?" Kaysa ba mi? Si Pablo o si Apollos. "But ministers by whom you believe, even as the Lord gave to every man." So, ang emphasis ni Apostle Paul din kaysa man mi, ako, si Apollos, nga mga masikang magbubuhat. Kay kami, matod pa ni Paul din no? Mga sulugoon lang, mga minister, actually kini magkumpulong minister, marag nindot na paminaw, no? Pero kanang word ka baya nga minister is kuan kanang pagtabang, pagkahimong sulugoon, nag-aalagat. Manang si Christ, ningon dito sa John chapter 20, then verse 28. Wala si man aron pag-alagaran, kundi aron sa pag-alagad. I came not to be ministered, but to minister. Maningon ni Apostol Paul din sa itong gibasa ron. Unang Korinto, kapitulo 3, versikulo 5. Sa tingon niya gani. Sa muna kong basa, ingon niya, unsa man lang di ay kami ni Apollos. Sama si Pablo. Basta pa niya, sila mga mag-aalagad lamang. So, dili yun. May baga mga pastor, magpatahol yun nga, di muling basta tawgon lang Brad Andres. Si mulingi. Pangingog Brad Jose. Sambot nga di mulingi. Pag yung pastor, lingi gamay. Pag yung reverend, tuyok ng ulo, liogoy. Kaya gusto yung patakot. Basta, gani mo tanaw ito sa kaugalingon maiksoon, maugin ang mahitabo. Pero, mutanaw nga ito sa Ginoo, kita, mga sulugoon lamang. Pero ay, bukonyok sugo-sugo at simbahan Pastor, sulugoon doy ka, pwede ikaw, di po na pwede magsugo-sugoon na po ko sa mga membro. Pwede, Pastor, pumilitar ko ng mga papel labi. Di po na mauha. Pag yung minister, di sa mga butang spiritual. Iyon din no? Again, who then is Paul and who is Apollos, but ministers by whom? Apostle Paul sa pagwali sa maayong balita nga din ang Ginoo nagamit nila aron sila katong mga taga-Korinto mga luwas. Pero sa usang pag-iya, verse 6, ingon din ako mo nagpugas, I have planted, Paul said, Apollos watered, but God gave the increase. Isa nagtanong, matapos ni Paul, ako mo nagtanong sa pulong sa Ginoo, o gipaluyuhan ni Apollos sa mga pagampo, si Apollos mo nagbisbis. Niya katubaya si Maigso, no? Si Apollos na himog itong dakong katabang ni Paul sa buluhaton. So si Apollos, si Pablo mo nagwali, si Apollos mo nagdasik sa mga kaigsunan, inubanan sa mga pagampo. Pero kaysa nagpatubo, mato pa sa verse 6, apan ng Diyos, mao ang nagpatubo. So kaysa mo dawat sa kredito, ang mo dawat sa pasidungog maigsoon, walay lain ang Ginoo.
Ibisan unsa pa ka maayo sa para bag farmer ba. Bisag ni gradual pa na sa kuya o kayong agricultural school, maayo kayo siya sa mga new inventions, no? Mga bagong technology sa pagpananom, kung ang Dios dili mo patubo sa maong tanom, adi yun na mo nga adi yun na mo sanay nga naman kay Ginoo lamay makahatag kinabuhi o makapalambo sa usa ka tanom. Mo sab na may sa bisan unsang butang mana nga ang Salmo 127 gani naghatag nag-reminder si David sa tuwa na matod pa din ni David, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Di ba? Gawas daw ko ng Diyos, mau'y tukor sa panimalay, kawang lamang kahago sa mga nagatukor nini. Except the Lord, keep the city, the watchman wicked, but in vain. Mausap na dali sa atong gibasa ng bersikulo 7 ta ako lang balikan kadali ni. So then 1 Corinthians 3:7 Paul said, so then neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. So daw mosa ang may bili, yun din sa ingon niya na ang may bili, dili ang nagtanom o ang nagbisbis, kundi ang nagpatubo nga mao ang Dios lamang. So kinsa mo dawat sa credit sa pasidungog, dili gyud ang tao higala, dili gyud kundi ang Ginoo lamang. Sa imong trabaho higala, sa imong panginabuhian ay kalimot ang tanan na alamang sa grasya kaluoy sa Ginoo, labi na Diyos kaluwasan. So, dili ato makita ang atros na maigsoon, no? The effectual call is of God. Yan ni sa Ginoo trabaho. Di trabaho sa tao. Mo kalimutan ang bersikulo, unang Korinto 3, 5, 6 o 7. Napailaing verse maigsoon. Dito sa chapter 2, 1 Corinthians chapter 2, unya verse 4 and verse 5. Ingon suguta sa bersikulo 2. Bato pa ni Paul, for I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Mira, verse 4. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Si Paul rin magsoon niya, dili daw ito pinagis kamaayon niyang maluti. Sumula kong basa, dito sa versikulo 3, og ang akong pagpakiguban kanyo, ako diha sa kahuyang o sa o sa labihan nga kahadlok o pagkurong. Verse 4, og ang akong pagsulti, pagwali ni Paul, og ang akong pagwali, dili pinaagis makabibihag nga kaigmat sa mga pulong, kundi pinaagis pagpadayag sa espiritu o sa gahom. So, katumuhali si Paul maigsoon. Simple lang yung kayo yung winalihan. Dito siya magbabalak, kundi simple lang yung pagwali. Ganun mo daw. Aron daw ang ilang pagsalik, dili diha niya. Dili mo believe siya, kundi sa trabaho sa Holy Spirit. Verse 5. Aron ang inyong pagtuo, magasukad, dili diha sa kaalam sa mga tao, kundi diha sa gahom sa Dios. So, muna magsuon nga ang kinibang pagpanudlo, no, naagyo na sa gahom sa Dios, wala na sa kaigbat sa magtutudlo. Although kita, di po na to isalikway ang pag-study kay isugo man yun. Bisa pa gani ang Bible School, seminaryo, mga training atong ginahimo. Kita natingwa mo kita nga someday.
na pabarog na to ang Bible School din sa Davao City. Itugot na sa Ginoo. Mag-ayon na, pastor, mag-ayon na siya. Huwag na siya. Arma na sa church aron nga ang bulatong sa Ginoo magmauswagon. Magsunod na tayo oras para sa atong first portion. Batas po ito nga magtapos ta. Ato'y padayon ni, no? Ugma, pong pagtawag sa Dios nga dili ni siya higala, no? Na kini nga pagtawag personally yan ni sa Ginoo. Katong mga unang pagtawag sa Ginoo outward call mo to'y masupak, pero kining kisgutan na to karon dili ni ma-resist sa tao. Higala sa iyong pagpaminaw di ay, no? If ever wala pa ka makasanatig kaluwasan, ay kalimot ang imong salvation, no? Na ang biyarabit ng Christ. Come to repentance, trust Him as your Lord and personal Savior. Tuta sa ikadawang hugna, ning ato nga paghisgot, pagpulong sa Ginoo. But before that, minasata ning usapag yun, ka pinasahi nga awit. Okay, praise the Lord. Salamat sa Ginoo sa first portion. Nalobat yun. Nalobat yun ta mga kaigsonan. May nabantayan dayon. Ito. Gahapon naputol putag pinakalit, no? Sinsya gyud mo mga kaigsonan, ha. Kato bro sa connection gyud to nato. Igo ra ko na igigawas, na ko igilabay nga gamay mga plastic na kuan, mga silupin na basura. Pagbalik nawala naman, mao to. May gani igo na pod. So bago ra pod to na ako na-upload ron mga kaigsonan. Okay? Padayon tas pagbasa sa mga mensaheng gipadangat. Asa talas diri kay Pastor John sa iyang biblical message quoted from 1 Corinthians chapter 10 verse 14. Busa mga hinigugma nga mga kaigsunan, no? Palayo or likay ninyo ang Dios-Dios. Mao na ang sugo or pagpahinomdom kanato nga likayan nato. Unsa man ang mga Dios-Dios tanan nga nagakuha sa atoang atensyon diha sa Dios, mao na siya mga kaigsunan. Kanang pagpanarbaho, pwede man ta mobutang diha sa atong kaugalingon nga dunay Dios nga atong ampuan, atong hangyuan nga tabangan ta niya sa atong ibaton. So dili na. Pero kanang panahon sa pagsimba, panahon sa mga special attention nga pertains to God, nga imuhang wala gihatag kana. Mahimo gini mong Dios ng butanga. Ting simba niya naligo og dagat. Excuse. Mana isod kayo na mga special nga okasyon alang dia sa simbahan unya nakakat sa atensyon ang maong mga butang na bro na tagaan nimo importansya ba ang mga kalibutanon ng mga butang inay sa Dios. Okay, mao na siya. So daghan lapad ang put pasabot niya na mga kaigsunan. Una, in short, gignanta sa mga kaigsunan nato mga apostoles nga una pa nato dias pagtuo, no? As ilaha pong natun-an diya sa kang Ginoong Kristo. Dearly beloved, mga hinigugma, flee from idolatry. Likay, palayo, ayaw og ngadto sa mga Dios-Dios. Okay, dinhi kay Ma'am Milagros Kilapio sa Davao City. Ma'am Milagros, kumusta gyapon ko diya kay Brother Tony Kilapio, ako mga pag-ampo sa nga kaniya. Dinhi kay Brother Christopher Tanduyan Kalipsan sa Tanwalang Sulup. Nagatanaw sab minaw sa atong programa. Dinhi kay Sister Lynn V. Bakaling, matod pa, good morning Pastor John Ruben. To God be all the glory, praise God. Amen. O kay Pastor Ray Jaris sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Lupon. Nagtanaw sab sa atong programa og naminaw. Okay, Pastor Ray, kapi-kapi diha kaya ako padong ako magtimpla. Okay mga kaigsunan, ibalik sana ako si Pastor sa atong programa. Gamit ng libro ni Dr. G.M. Carroll. Pansili pa din yan. Sige. Dari sa atas Proverbio 14, 17 atong balikan ni alas ato ang meditation for today. We are being reminded by this verse according to King Solomon, hindi kita magpakita sa to ang kabuang. So, ang pagiha, Pastor? Anong dali lang masuko?
Yung pa niya din sa verse 17, ato ning isgutan gapon, ako lang subliun kadali. Matod pa niya, he that is sown angry dealeth foolishly, and a man of wicked devices is hated. Ang tao daw nga dali rang masuko, gapakita sa iyahang kabuang. Kunya, na-mention po na ni Haring Solomon Magson, dito sa Ecclesiastes, siya mag-ipagsuwatan ni, yung libro ha. Next book lang, from Proverbs, dito sa Ecclesiastes, iyan na po nang subli, verse 9, chapter 7. Ecclesiastes 7 and then verse 9, where Solomon said, be not hasty in thy spirit to be angry. Dili mo padali-dalion ang imong kaugalingon sa pagkasuko. Lakton ka pagsulti, ayaw kasuko dayon. For anger, na-reason na ni, for anger resteth in the bosom of fools. Kay ang kasuko, gatago lang din sa sabakan sa mga buang-buang. So, ang mga foolish may isoon nga tao di ay pakita gina sa dali yung masuko. So, kaya kita kung nahimot ang maalamon, di na ito nabuhaton. Muna itambag sa Biblia. Anong angay magyutang magkuhan ba? Kaya grace po ni sa Ginoo, ha? Ikaw pa sa masuko, yun. Anong likod masuko, labi na mga doktrinang mali. Kausa, kaduha, na atay mga workers, kanya tumayso, no, mga kawanan sa church. Tambagan, ayaw na bada, kaya di na mao. Wala na musubay sa kung sa'yo na dawat na itong pagtulungan gikan sa itong mga katigulangan. Mo discuss man hinoon, mga rason man. Ikaduhang kuan, tambag na po. Tambagan, ikaduha. Hindi man gihapon, kado na ni. Hindi ka po magpato, say, dalhon sa church. Uga, normally, palagputon gyud na og daghan na kang gipalagpot na sa church ha. Dili ako ko dili ang church. Ako lang gidala na sa simbahan nga mga igsoon. Kini si kawan, mo ni ang gitudlo. Nagtudlo na nga kung diha sa mga Armenian Baptist churches wa gaday luwas in which na si heresy. Mo niya karon sugod ba sila pamalibad no wa may magtudlo ana bisag naa sa ilahang basahon bisag naa sa ilahang booklet mo dinay lang gihapon. So sige ba to pastor una nasukog ko hindi na pwede manudlo ta og heresy dugay na tong amping-amping ang atong gihuptan mga pagturunan masubay sa Biblia niya bago ramang ning join sa sovereign grace. Muna na inyong itudlo, hindi na pwede mapagantas kasuko sa Ginoo na. So, pwede rin masuko, pwede lagi. Mga anak nga magpabadlong alangan o mukatawa rata ang binastos ng bata. Pero na ba yung mga ginikanon, bago pa mo makasulti ang bata, tuluan pag yung binuang ang imbis kay badlogon mapahinoy mo tulog binuang ning mga tigulang. So balikan na to ni verse 17 again. He that is soon angry, Proverbs chapter 14 and 17. He that is soon angry dealeth foolishly. Na-remember na ko laki to si Moses. Ang rason nga nung si Moses wala kasulod sa land of promise yuta sa ang Kanaan. Si Caleb lang o si Joshua sila rang duha, si Moses o the rest of the Israelites were not able to come in. Grabe no, sa saad sa Ginoo nga makaabot sila sa land of promise, wa sila kaabot. Katurang duha, si Caleb o si Joshua. Nga naman ito, Pastor. Kana tungod kay si Moses
wa kapugong sa iyang kasuko. Wa siya kapugong. Iyahang nabunalan ang bato sa iyang sungkod. Imbis kay iya rin ito sultihan ang bato na nagsunod-sunod nila, sultihan lang to ni Moses aron magawas ang tubig na labihan magkabadlungan to, badlunganon tong mga Israelites bisag gipakaon na sa Ginoo, gipainom na, atiman na pag-ayo sa Ginoo sa naglakaw sila gikas Ehipto, padung dito sa yuta saan, sige magbagulbol, pratis ko ang Moses. Masayang kasuko, mo to yung nabunalan ang bato. Ang bato di ay, wala ilain ko dili si Ginoong Kristo mo dito. Pakita lang pinagis sa bato. Dagway sa bato. Unang Korinto 10:4 na itong basa. Tungod ato, makasunod si Moses sa land of promise tungod sa iyang kasuko. Malagi na maikson ha, ako ang kita kanang kinibitaw laging maglalis. Dapat nagyod na dugayon kay kung magpadayon ng panaglalis, mo resulta yun na sa away. Asa ito mabasa, Pastor? Sige lang. Kuan ra mo abot ata ng bahina. Sige, biya tadi may soon. Reminder na natong tanan, ha? Apil ko diha. Kanyang mo pagtudlo sa Bible may soon, pulong sa Ginoo. Apil ang gatudlo nga gitudloan. Gawas lang ni Ginoong Jesucristo kay siya may author nining iyang pulong. Ang mga apostoles nga nagapangwali, apil mo po ito silang gikuhan, samtang gawali sa pulong sa Ginoo, ginatudluan po sila. Si Apostol Paul, kung sa ingon niya, dili daw ta mga hasa pag compare sa itong kaugaling nga to sa uban. Apil siya din na. Mabitaw itong sa kadaghan niyag revelation, sa kadaghan niyag nahimo para sa bulaton sa Ginoo. Wa gyud niya kipanghambog, kabalo siya nga gares lang ang tanan. Apil si Apostol Paul nga gitudluan, samtang gawali siya. Mo sabla sa atong panahon ron, ha? Wala exempted kitang tanan. Ikaw, ako, tanang tao dapat magmahinahon. Pugong-pugong Diyos kauguligon. O nang daghang nagmahay, o nga nung nakahinayak sulti, nakahinayak buhat, Okay, sige, Laison, atong ipadayon itong misgutan na ito gahapon. Gibiyaan na ito katong issue ba na ang Church atong Ginoong Kristo dahil sa libro, asagi atong gibasihan na, kining libro ni G.M. Carroll. Kinindot mo kain libro ha magsoon. Gasgot kini, Pastor, kung mudriktan nila tag-Biblia day. Actually, ang Book of Revelation, nahuman man na siya, no? Between 97 to 98 AD. After that, wala na ma-record sa Biblia katong second century magsoon to the present. Wala na ma-record kay human naman ang Bible. So, ang ato na pong gikuhan ron, katong mga panghitabo atong mga panahon na. O dini, mo refer ta, mo tanaw ta sa mga gisulat sa mga great historians sa unang panahon, sama ni G.M. Carroll, Dr. G.M. Carroll. Now, sa iyang first lecture, gi-emphasize niya rin maigsono nga nitong panahon sa atong Ginoong Kristo nga pagministeryo under sa Roman Empire ang Israel. Huwag na itong panahon na, gakatibulaag na sila ang Israel, ha? Pero, muli po sila, o matugay po sila Jerusalem, kaya tuaman ang ilang templo dito. So, tibulaag sila. Na-mention ako ito gapon nga, it was only in 1948 na na-regather na sakop sa United Nations ang Israel. Nga itong 1948 na lang.
Ang rason nga nung gakatibulaag sila tungod kay misimba sila Dios. Mo lagi na. Basta lagi masinupakon tas pulong sa Ginoo naagi mga daotang hitabo. Bisan pa sa ato personal tamayso kabalota nga mali ato gyapong himuon. Naagi na mahimong sang putanan na di gyud maayong resulta. So again kung kabalota nga dili na maayo di na to himuon. Kaya mag-suffer mo na mag-antos kita na mag-gihapon. Okay, sige, dito. Sa panahon ni Christ may soon, no? Gitudluan niya ang mga sakop nini nga dili makiglambigit sa kalibutan. Magpasabot nga ang Church atong Jesu Kristo mo separate gyud dili makigkumbuya sa kalibutan. Meaning to say, dunay separation. No? Dunay separation sa church o sa panggobyerno sa kalibutan. Gi-emphasize yun na sa itong Ginoo. Asa na mabasa, Pastor? There is Matthew 22. Payun ko kalibutan ka na bang non-religious organizations ba sa mas gobyerno? Namugay sama sa Germany. Ang Lutheran Church, gihimo na nga state religion sa Germany. Gihimo state religion na sa Germany. Sa Italy, ang Catholicism gihimo maigsoon na state religion. Sa Amerika, kwaon mo ta ang baptism na himong state religion. Apan dili mo sugot niya na ang kasimbanas ng Yesus Kristo. Nga naman, kay dunay separation between church and state. Nga itong mabasa na, asa dapit. Nga sa Matthew 22, unya, versikulo 19. Itong tanaw na kadali, Sige, abdihin yung mga Biblia mo iso. Matthew chapter 22, and then verse 19. Muni atong mabasa nga ingon pa ni Ginoong Jesucristo na verse 19. Pagkitay ako kwartang igbubuhis og ilang gidala kaniya ang kwarta nga usa ka denaryo. O si Jesus miingon kanila, kang kinsa man kining dagway o kining naisulat. Verse 21, sila mitubag nga nagaingon, kang Cesar. O siya miingon kanila, nan, bayarin ninyo si Cesar sa mabutang nga iya ni Cesar, o ang Diyos sa mabutang nga iya sa Diyos. Now, sige, tudlos ng ginodri. Pag-iyon ni Christ ba nga render unto Caesar things which are Caesar's. Klaro mo na sa English Bible. Render unto Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. So tama ning gingon may so ni Dr. J.M. Carroll in relation ni mga text sa iyang libro ni The Tree of Blood, natod pa ni J.M. Carroll. He said, quote, the religion of Christ, being a religion not of this world, its founder gave it no earthly head and no temporal power. It sought no establishment, no state or governmental support. It sought no dethronement of Caesar. Said its author. Amani, atong gi basa karon, atong gi ikotlo ng bersikulo. Gusto ng ipasayas din ni Dr. J.M. Carroll nga lahi ang simbahan sa Ginoo kaysa gobyerno. Wa mo supak sa gobyerno. Ug taba man gyud nga kita magsuhanon, dili ta mo sukol sa tong gobyerno kay ang Ginoo may nag-establish ana. Pero dili pwede nga ang government manghilabot sa church
ni ang church magpakitabang sa gobyerno. Gabi tayo ning istorya na kung may suminitayan sa mga atong mga workers. No, sa church ako, ibig silang giingnan. Kining pagtukod sa to ang mga tigumanan, ayaw magdool politiko, ha? Ayaw gyud. Paningkamutan na to sa church nga mahinay-hinay na to pabarog ng atong mga tigumanan. Ayaw lang gyud dool sa mga politician. Kaya tingalo niya pag-abot sa panahon. Kung naala sa nga matabang, mangayo na po nagtabang pag-abot sa labi na gyud eleksyon. Niya, kung di ka masugot, gitabangan ka na niya kaniyadto, mayon na grabe ng baptisaw. Amo arabi ng CNG hatag. Wala, muy-boy na. Mo nang dili gyud po idi ha. Na ako na istorya ba. Ipalang gyud dugay. Ako siyang giginan ayo gyud. Paningkamutan lang gyud ni sa church sa Davao, no, nga makapabarog tag atong tigumanan. Tigali, pastor kung tabaw, siguro kung tabagan ka personal, ay kaura. Pero ay lang i-apel ang simbahan. Kay lisod na kayo. Okay, so, pada ito maison, ha? Dahil sa maong libro gyapon ni J.M. Carroll, ingon pa ni, matod pa niya, quote, being a spiritual religion, it was arrival of no earthly government. Amo ni akong gingon. Wala man ni ang church atong Ginoo, wala man ni nakigribal ba kanabang nakigtandi sa atong gobyerno, wala. Sa kunang giingon, may mga verses sa Bible nga kita ingon nga katawhan sa Ginoo dili gyud musukol sa gobyerno. Diba? Kung nakaw na gingayon nga, mapilurali, niya ibagsak, sa may bagsak. Dili na pwede, kakasalatas ginawa na. Atong mahimo lang is magpreta kung ang mga nangulo diya sa atong probinsya, sa atong syudad, o sa kinatibukan sa atong nasod, dili magmayo, ay yan po na to. Huwag na itong mahimo, i-pray na to na sila. Kung maghimo sila di mayo, mas bright paretas Ginoo, ang Dios maison mahibalo man sa usaang iyang buhaton. Si Daniel bitaw, gitambagan niya si King Nebuchadnezzar, ang hari sa Babylonia kaniya to. Wa man maminaw. Di ba? Daniel chapter 4, gihimo na ni Daniel ang panambagol nga to sa hari. Nga dili daw niya ipadayon ang iyang paghimog mga binuang. Atong basahon kadali ha. Aron nga makita nato nga si Daniel musimang tagadali mitambag sa mong hari pero wala siya musukol sa hari. Yung pa niya sa verse 27, no? Daniel chapter 4, yung niya tungod ni ini o hari gina ni Daniel ang mong King Nebuchadnezzar, dawata ang akong tambag ug putla ang imong mga sala pinagi sa pagkamatarong ug lugtas ang imong mga pagkadaotan pinagi sa pagpakitag kaluoy sa mga kabus kung ugaling palungtaron mo ang imong kalinaw. Gusto ka nga magmalinaw, buhatan siguro katos King Nebuchadnezzar, kamami tambag ni Daniel, gahimog di mayo. Maminaw ba ang hari? Wa maminaw. For 12 months maigsoon na, grabe ka. Mani akong itagaging pasisbang ang Ginoo, so gracious. Sa matagos na to, God is so gracious. Hatagog panahon aron nga ang tao, kung himo mo siya dautan, makahinulsol pa siya. Pero si King Nebuchadnezzar, wa maminaw sa tambag ni Daniel. Miyagi ang 12 kabuan. Og dito, may pakanaog naghukom ang Diyos kaniya. Kasi gibuhat sa Ginoo kang King Nebuchadnezzar, gibuang siya. Sa dihang nabuang na siya, mihawa siya siyang trono, siyang palasyo, ning kuyog, kauban sa mga mananap, ngatos mga kahiyupan. Og dito, ikaw, excuse me, ikaw po siya mga sagbot. Nabuang siya for 7 times. Punto na ako ba soon, kita
nga mga niya sa reliyosong kalihukan, di ta pwede mag-apil-apil sa politika. Mo ba sa dapat tigyod. Ato is mo pray lang ta. Panahon sa votation, election, mo apel ta pagboto. Pero yun nga, mangumpanya ta, ayaw gyud. Ha? Pero, kamo mga miligon sa politics, mo mainyuha, o di, inyuha po na, pero ako di ko na. Kaya lisod kayo. Kaya kanyo mo sa politika, amigo ron, abtag pila ka, gayon, kaaway na po. Niya, kaaway ron, abtag pa, mabuta pa ron, amigo na po sila. Di mabitin ta. Sige, Masyul, ato ni Parinog ba? Kining paghisgot, pagtuon ito sa pulong sila. I hope nga doon ay mga reminders yung ginawa ka na ito, ha? Igala ikaw, nung namin na oron, kung mapakas na kaluwasan, hagon ko ikaw. Ang imong saligan, aron ka maksad kaluwasan, walay lain. Diya lang dangop kang Christ. Pakiluoy ka sa Ginoo. Kaya ang Diyos maluoy niya itong mangalia nga to kaniya. Repent of your sins and trust Christ as your Lord and Savior. Hadulog ma, sa bantak na, sa mga estasyon, inyong higaras kahanginan, Andres Atob Jr., manamilit, magaingon ng Diyos, magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan, sa nahuman na sab laing hugna sa tong pagpaminaw sa programang The Sovereign Grace Hour. Okay? So, mao to ang gilangkuban, mga kaigsunan, sa tong pagtuon sa mga pulong sa Dios nini nga taknaa ug nini adlaw. Uban siyang alagad nga si Pastor Atop. Excuse. Okay, dinhi akong padayonan si pagbasa mensahe gipadangat ni Sister Miriam Idanyo. Maayong buntag, matud pa sa tanan nga nagpaminaw sa bulawan ng pulong sa Ginoo. Og kanimo sa Brad John Ruben, dalaygon atong Dios. Amen. Okay, Sister Miriam Idanyo, salamat sa imong mensahe sab. Gipadangat nimo alang sa matag usa nato. Dinhi kay Brad Janbert Riobal diha sa Barangay Kapatagan, Digos City. Pahabol dinhi si Mampas Marimon. Good morning nimo diha, Mampas. Mampas na kuan na to, na ako man tong sultihan na banti ka to, Mampas, no, nga nahimo na nato tong tarpaulin. So ang pag mungtar na lang ato, okay, napatay obligasyon po dato sa iglesia sa misyon diya sa Padada. Okay, Mampas. Wala naman, no. Ato nang nabasa, na-acknowledge o na timbaya mo tag usa ka nato ning adlaw. Okay, mga kaigsunan, salamat sa Ginoo sa iyang kanunay nga pagamping sa to ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Once again, di gyud ta malimot sa pag-ampo, pagpanugyan sa tong kinabuhi nining tibok adlaw sa diha sa gamanang kamot sa atong buhi nga Dios. Tungod kay labi na kay karong panahon na di nato mahibaw-an ang panahon, ato agyong tugyan atong mga gimbuhaton nining adlaw. Okay, dinhi kay Sister Rachel Puebla sa Baricos nga nakapahabol sab sa pagtanaw. Okay. Sister Rachel, good morning nimo diha. Wife ni Brother Lyndon sa Baricos. Okay, wala naman tayo mao na to ang tanan. Salamat yung guys Ginoo, no. Kay lahi ra gyud ni kung doon na tayo mga mensaheng na paminawan matag buntag. Salamat kay Ginoo niya na. Kay pinagi na padayon siyang nag-atiman sa tagsa-tagsa nato ka mga espiritu. Okay, so ang sunod nga higayon, mga kaigsunan, dungog-dungog sa gihapon ta sa mga pulong, sa mga kamatuoran. Again, padayon naghisgot si Pastor about church history, mga panghitabo kaniadto sa mga nangaging kapanahonan
o dinhis mga kasimbahanan sa tong Ginoo hangtod karon. Okay mga kaigsunan, to God be the glory ug maayong buntag again sa matag usa kanato. Dungog-dungog ta ugma ha. Og maayong panahon ug maayo ang signal. Okay, good morning once again.